Welcome to Story of Jesus Catholic Daily Mass Live today. We attend the Holy Mass on Thursday, 3rd October 2024. Thursday of week 26 in ordinary time, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay ang pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagina ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito.
Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang, sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa na sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukputan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bayan, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magagamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa alinmang bayan hindi kayo walang tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito ay dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit
Pagkatandaan ninyong nalalapit na ang inyong paghahari ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. It is so powerful dahil it can transform our lives. Pwede niyang baguhin ang ating buhay at ang buhay ng ating pamilya. Dito sa unang pagbasa, si Ezra, isang eskriba, ay binasa niya ang salita ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos na ibinigay niya sa pamagitan ni Moses. Habang binabasa niya ito, sila po ay umiyak, ang mga tao. Siguro ang sitwasyon nito, kagaling lang nila, galing sa ibang bansa, dahil alipin sila doon. So, umiyak sila. May dalawang dahilan kung bakit umiyak sila. Dahil nakita nila ang kanilang mga pagkukulang, ang kanilang mga kasalanan. So, they rediscovered their sinfulness, their weaknesses, their limitations. Tama yung kasabihan na ang salita ng Diyos is like a double-edged sword. Masakit. That is why may mga tao na ayaw nila magbasa ng salita ng Diyos. Because it hurts. So ito, ang isa sa mga dahilan kung bakit umiyak sila. Pangalawa, umiyak sila dahil natuklasan nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. The kindness of God. That God is a God who is loving. A compassionate God. So ito ang pangalawang dahilan kung bakit umiyak sila. Dahil mahal sila ng Diyos sa gitna ng lahat ng kanilang pagkukulang, ng pagtataksil nila, pagtalikod nila sa Diyos, nandyan pa rin ang Diyos na tapat sa kanila. At higit sa lahat, ang salita ng Diyos can bring joy, ng kagalakan. Habang sila ay umiiyak, nandoon si Propeta Nehemias. Sinabi niya sa kanila, tama na, huwag na kayo iiyak. Ang araw na ito ay banal, araw ng Diyos. Humayo kayo at magsaya tayo dahil sa kadakilaan ng Diyos. So umalis sila sa kanilang kanya-kanyang tahanan, sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya na puno-puno ng kagalakan. So ito mga kapatid, the power of the Word of God. So that is why importante, mahalaga na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Tama yung ginagawa natin ng mga ministriya, ng mga mandated organization, yung liturgical Bible study. Malaking apekto ito sa buhay natin, sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng ating kapwa. Because it can transform you, it can transform other people. So by reading the Word of God, by explaining the Word of God can remind us who we are, that we are a sinner. Can remind us that we are loved by God. Not only that, the Word of God can bring joy, happiness into our hearts that this world cannot give. So, hamon sa ating lahat na sana ipagpatuloy natin yung ating liturgical Bible study, yung pagbabasa ng Biblia, dahil malaking tulong ito sa ating spiritual na buhay. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan
at ng buong mundo ang ating tugon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng kalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa ng aming ipinakita sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikhandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyo walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob. Subalit buong pagpapakumbaba, inialay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tagapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa papalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Kasama ni Maria, aming ina, at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob
ng iyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't binabuti niyang siya'y ipanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, ating gamitin ang itinuro ni Jesucristo. Araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa, please. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa, bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon. Naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan. Sa aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po muna.
para sa panalangin ng construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Paalala, so pakisabi sa inyong mga membro sa inyong ministry, bukas may Holy Hour tayo at confession at 4 and then Holy Hour and then after that Healing Mass. Pangalawa, ang meeting ng ating PPC, Paris Finance Council ay bukas pagkatapos ng misa at 7 p.m. Dahil sa Sabado may gaganapin na General Assembly ng Bible Apostolate. So ang ilan sa atin sasama sa Pasig. Okay. So yung mga representatives lang kasi limited din ang mga participants dahil sa venue hindi masyadong malawak o malapad. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayo at ipahayag natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahu'y kabing-kabing-abi, higit ng bulaklak sa parang, larawan ka ng isang kapal, alagaan sa mundi mong ulan, pinalot ng dilim. Musmos mundo, mahirap ka, nagpakasakit, ngunit hindi ka sumuko. Diyos ang pagmamay tanging siya, ang iyong buhay na walang pangangamba, ang sarili mo ay inialam. Ikaw, tunay na dakila, napili ng Ama, nag-alay ng buhay sa Diyos na lumikha. Tapat na pag-ibig, tunay na pagsinta.
Thanks for joining the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.